Eh, buti nga osos eh. Laylay lang eh. Eh, yung mga itlog nyo. Pantay ba? Hindi rin, di ba? May mga hindi pantay. May mga malalaki pa nga, di ba? Hi guys! Welcome back. And ayan nga guys, meron naman tayo na-receive na email at galing ito sa isang babae. Nakakatuwa lang kasi meron naman tayong babaeng follower na nadagdagan na yung babaeng follower or mga babaeng umaanib sa atin. Unlike before na talagang puro lalaki yung mga madalas na mag-message or mag-email or mag-send ng kanilang mga confession or papa-advise, okay? Galing ito sa isang misis, okay? Ang sabi niya, madam, pareho po tayo may malaking buging. You know what's buging? Ayun. Pareho po tayo may malaking buging. Napapanood ko po sa mga dati mong videos na okay po yung buging mo. Pero sa akin din naman before is okay din. Pero simula nung nanganak ako ng pangatlo ko is hindi na naging okay. Hindi na naging maganda sa paningin ni Mr. which is lagi ko napapanood sa mga social medias niya or yung mga TikTok niya, yung mga FB page na pinapanood niya. Eh, madalas po siya nag-heart react or nagko-comment na magagandang papuri doon sa mga pinapanood niya mga sexing babae na may malaking buging. And then yung sa akin, one time, sinabihan niya na ang pangit na daw kasi nga, laylay na. Advice po na pwedeng gawin para naman manumbalik sa akin yung pagtingin ni Mister sa maganda kong buging before nung bago pa lang kami. Puk na Mister yung ganyan, so totoo lang, yung tipong masyadong vocal, which is hindi alam na nakakasakit na siya, although misis pa niya yun. Ang sabi ni misis, diba, maganda yung osos niya before, pero nung nagkaroon siya ng anak, is talagang hindi na maganda. May mga ganon, alam niyo kung bakit? Unang-una, nagbabago ang itsura ng katawan ng babae, pag once na nagkaanak. Pag once na nagkaanak na ang babae, nagbabago lahat yan. Yung magandang osos, magandang kurba ng katawan niyan is nawawala. Depende na lang kung talagang maalaga ka. Iyayaan ka ng magandang katawan na hindi nagbabago kahit na tumatanda ka. Or sabihin natin, kailangan may pera ka. Kailangan maalaga ka. Kailangan meron kang maintenance sa mga ganyang bagay. Pero kung ikaw ay isang tulad ng ina, na tipong bahay, alaga, nasa kusina, naglalaba, all around sa bahay. Lagi ka lang nasa bahay, tapos taga-alaga ka pa ng mga anak mo, tapos mamroblema ka pa sa mister mong ganyan. Diba? Lalo ka talagang malolosyang. Tapos wala pang pera, walang sapat na pera. So, totoo lang. Huwag masasaktan yung iba dyan ha, pero sa totoo lang tayo. Kasi, kung makikita mo yung iba, diba? Kahit sabihin mo na may edad na, ang ganda pa rin ng postura. Nakakaya pa rin nilang magsuot ng pangdalaga. Kasi sabihin mo yung 5 na anak or may apo na, at ang ganda pa rin ng postura, di ba? Kasi nga, syempre, nasa pag-aalaga na din yun. Although, dapat talaga, may pera ka din. Hindi ka pwedeng gumanda ng walang pera. Sa totoo lang ha, real talk lang tayo. Pero kung yung asawa mo tulad ng ganyan, yung tipong ida-down ka pa, yung nakikita mo na nga itsura mo na nalolosyang ka, nakakaalaga, dahil 3 na anak mo, hindi na maganda yung postura ng buging mo, tapos sasabihan ka pa ng ganyan, tapos makikita mo pa sa social media niya kung sino-sino mga pinapanood, hina-heart react, binibigyan ng magandang compliments, pero yung asawa niya mismo, hindi niya mabigyan ng magandang compliments, kumbaga, ida-down niya pa na kesyo ang pangit na ng ganyan-ganyan-ganyan. Nakakabwisit yung ganyang mister. Sa totoo lang, Diyos ko kung ganyang mister ko, putang ina. So, dapat, tanggapin ninyo yung misis nyo or yung mga jowa nyo kung ganyan na yung itsura. Saka hindi naman basehan nyo, mag-self-pity ka dahil ganun. Tanggapin mo na lang yan kasi ganun po talaga dahil nagkaroon ka na ng anak. At so, ganun talaga ang buhay. Kailangan mo tanggapin yung mga nangyayari na pagbabago sa ating katawan. And then kay Sender, payo ko lang, kahit nasabihin mo, medyo, ano na yan, hindi na stable yung itsura or postura niyan, okay lang. Diba? As long as naaalagaan mo na maayos yung mga anak mo, hindi mo napapabayaan, hindi mo napapabayaan din yung sarili mo, naliligo ka pa rin ng araw-araw, mabango ka pa rin, diba? Hindi ka nangangamoy or hindi wala ka natatapakan tao, wala ka nasasaktan tao, okay lang yan. And then sa mister mo, hayaan mo yan. Hayaan mo lang mag-heart-heart yan as long as walang ginagawang kabalbalan. Okay?
Pero, kung talagang naiinis ka at hindi mo na kaya yung pinaggagawa niya mga pa-heart-heart react, nako, kaltukan mo na para madala.